Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang araw lang pong ito ay pinagpala sapagkat ang inyong kamapa, Mama Napapapa ay nagtungo po sa kalayuan mula po sa lalawigan ng Abra. Nagtungo po tayo dito sa Tagaytay City kung saan pinagmamalaki po ng SBD. Ang SBD po ay Society of the Divine. Nandito po tayo ngayon sa SBD Farm kung saan kapapanayamin po natin ang isa sa executive director ng lugar na ito. Tara, natin. So guys, approaching, narito po si Father Samuel Agcaracar na mula rin po sa SBD, school ng Divine Word College of Benguet, Abra. Ayan, siya po ay produkto ng ating institusyon. Ang SBD po ay isang institusyon na mga Divine Word Missionaries. Divine Word Missionaries. Tara, kapanayamin natin ang executive director. Hello po. Mapagpalang umaga na imbag na bigat yung amin, kakabsat. Welcome to our SBD Laudato Si Farm. Inaanyayahan ko kayo saan man kayo naroroon na bisitahin ang aming lugar. Isang lugar kung saan makakatagpo natin ang Diyos, ang kalikasan, at ang bawat isa. A place where we can encounter God, nature, a beautiful nature here, and meet new friends. Okay guys, wow, napakasarap. Father, thank you so much sa paunlak ninyo, pinaunlakan nyo po ang mapa ng tahanan para kayo po ay makapanayam. So, ituturo natin mamaya ang ating mga kamapa dito po sa SBD Farm. Naku, magugustuhan nyo po. Tiyak na tiyak. Salamat din po to the Divine Word College of Benguet kung saan ako nagtapos as a college student and nagturo din po ng 2 taon. Ang pagbisita ninyo sa SBD Farm ay isang karangalan at kasiyahan. God bless and blessed Holy Week po sa ating lahat. Okay, Father, thank you so much. God bless you. Ayan guys, natungayan po natin, na-interview natin ang executive director, Alam niyo po, napakalawak, ng lugar na ito, sapagkat ito po ay 6 hectares, At sa kabila naman po, marami pa rin mga institusyon tulad ng seminary, At iba pang mga institusyon sa loob ng venue ito. So makita natin, 7 hectares yon dito, 6 na hektarya ng lupain na kung saan binungkal, pinaunlad. So tara guys, tingnan natin, dito tayo sa farmlands. Alam nyo, marami pong excuse me, marami pong pinaunlad dito tulad ng Eco Spirituality Farm. So tunghayan natin, tara. So meron din silang mga patakaran dito. It says there is we strictly implement proper waste segregation, Galing. So napakalinis po ng lugar. Makikita natin approaching, nandito po tayo sa malaking karatula ng SBD Farm. Ayan, nakita po natin, meadows. Napaka ganda. Kita niyo po. Ay. Ayan. So, tingnan natin. Ayun po. Nagpaalam ako kay Father Samuel magbablog. So, ito pong ating gwardiya. Siyempre, concerned siya. Ay, ayan. So, meron po tayong mga turista nandito. Kasama po ng inyong lingkod, ang mapa ng tahanan. So, may picture taking sila. SBD Farm. Society of the Divine Word Farm. Ay, pataas dito kaya medyo hinihingal, ang mapa ng tahanan. So, napakaraming puno. It is surrounded by different trees. Fruit-bearing trees po. Ayan. So, mamaya doon tayo, pupuntahan natin yan. Ililibot po kayo ng mapa ng tahanan dito sa SBD Farm. So, kapanayamin natin yung isa sa mga turista. Ma'am, ano masasabi niyo sa place? Napakaganda, very refreshing. May pine trees pa, parang Bagyo sa Tagaytay. Wow. Okay, ma'am. Thank you. Enjoy, ma'am. Ayan po. Yan, tara. Interviewin pa rin natin isa. Ma'am,
Pwede bang kapanayamin ka? Ay, okay, Bakit po sir. ba? Ano ba ang layunin natin? Bakit tayo nandito sa SBD Farm? First, kasi meron tayong retreat or annual recollection. So, sa annual recollection natin, napili natin ang SBD Farm dahil isa sa mga adhikain ng Divine Word College of Benguet ay ang to be with nature, social responsibility. Wow. And social responsibility, and pinapakita nila yung sustenance ba natin in terms sa nature, getting close with Sustainability. getting close with nature. At the same Dito- time, meron tayong Eco-Spirituality Center, no? Yeah. Mamaya guys, puntahan natin yung sinasabi ni ma'am. Naku po, nakakapangilabot nga ng balahibo pag narito ka sapagkat damang-dama po natin, no? Tulad ng sinasabi ni ma'am, ano pong pangalan nila? Ma'am Lydia. Engineer Lydia Pacursa po, no? Yes, Yan. damang-dama mo ang parang ang lapit-lapit mo kay Ambience Lord. and spiritual aspect. Parang Thank ang you, ma'am. lapit-lapit mo sa Panginoon pag nandito ka. Iba yung dating, all you thought nung pupunta ka dito is lang talaga. Hindi mo akalain na habang tumatagal ka dito, parang naa-absorb mo yung peacefulness of the place. Okay, ma'am. Thank And that you, ma'am. is what we are looking for. Wow. So, enjoy, Thank ma'am. you. Bye-bye. Thank you. God bless. Hi naman po sa Kamapa. Hi, Kamapa. Hi! Kamapa. Kamapa. Okay, thank Pero you. nasaan na yung mga kasama ko? So, napakaganda. Unahin po natin yung farm nila dyan. Naku po, magugustuhan nyo, mga Kamapa. Sapagkat, ang mga tanim po nila talagang mga organic, no? Fruit-bearing trees, mga gulay, iba't ibang klase, uri ng gulay. So, Ma'am? like dito po, meron tayong guyabano dito. Yan, oh. So, iba-iba. Tapos may mga kubo-kubo po dyan. Sa bawat paligid po ay may mga kubo na kabigha-bigyahan nila ng mga itsura sapagkat napakalinis, ang ganda ng ambience actually. So, approaching, meron po tayo ditong isang chapel para sa mga nag-retreat, no? At bumibisita sa lugar na ito na napakaganda ng ambience. Ayan, approaching guys, nandito tayo sa kanilang, medyo hinihinga lang Kamapa. Ayan po. Ito na, ang chapel pong ito ay gawa sa mga produktong Pilipino, no? Tulad po ng mga ganyan. Nakita niyo po, ito po ang estatwa ni St. Joseph Renade Metz. Ang estatwa rin po ni St. Arnold Johnson, ang founder po ng Society of the Divine Word. Ayan po, sa kasalukuyan, magdiriwang din po tayo ng 150 years ng SBD, Witnessing to the Light. Okay? Ayan po. So makita natin, pati mga upuan dito ay talagang ang ganda guys. Puro gawang Pilipino at mga produktong Pinoy. Ayan o. Actually, kagabi po narito kami, nagmisa kami. No? Hi ma'am. Ma'am, pwede ba? Kasi kapayanamin natin sa mga turista, no? Ma'am, bakit po kayo narito ma'am? The first time lang po namin nakarating dito. From what place po kayo? From Bacoor po. Wow, Bacoor, Cavite. Ma'am, thank you ma'am. Oh, God bless you. O sila, pati mga kabataan guys. Hi guys. Why are you here, Apo? Ay nakong, anak. Maganda po. You are from Bacoor. Bacoor, Cavite. Say hi naman sa Kamapa. At ako ang mapa ng tahanan, Kamapa. Kamapa. Ayan. Sige, enjoy your Lenten season. Yan, tignan natin, no? Makita natin. Ayan. Punong-puno rin sila ng kapalibot na mga fine trees. Kasi ang Baguio, ang Tagaytay po ay wangis din ng lungsod ng Baguio na malamig ang klima. Hi, ma'am. Sa'yo naman sa mapa. Ayan. Ma'am, bakit po kayo narito? Nagbablog lang.
Soul searching. Ma'am, kapanayamin naman kayo ng kamapa. Why are you here, ma'am? Ano pong dahilan? Nag-unwind. Unwind and soul searching, And sabi soul niyo. searching. Wow, what kind of soul? Ay, well, ma'am. Kailangan ko lang maging payapa ang utak ko. Kabagay, sabi ko nga po kanina, pati yung executive director natin, si Father Samuel, no, na ito po, pag narito tayo sa lugar na ito, tayo po ay mapapayapa. So, ma'am, thank you. Naway ang kapayapan ay sumain niyo sa lugar na ito. At, syempre, yun, unwind na rin, no? Your spiritual life aspect kasi. Thank you. Thank you, ma'am. Wow, palangiti si ma'am. I like the smile of, a smile on her face. Wow. So, napakalinis po ng paligid. Hello. Hi naman sa kamapa. Hello po. Oo. Enjoy. Ayan na, approaching yung ating mga farmers. No, napakaraming farmers po dito. Ayan. So, talagang napakalinis, no? Globally competitive itong lugar na ito. Kuya, ito sa ating mga farmers. Ayan, good morning po, Kunana. Sabi niya. Pagpalang araw po. Anong ginagawa natin sa kasalukuyan? Ako po ay hardinero po dito. Araw-araw mo bang ginagawa to? Yes po, ako po yung nag-monitor ng mga halaman. Pangalan nila, kuya? Ako po si Adrian Stareha. Ayan, si Brother Adrian, no? Nagmamaniobra din dito. Araw-araw siyang Ito rin po hardinero. si Brother Edwin. Ayan, kasama Yan po, Edwin kabady din ko. ako. Hi, kuya. Hi ka naman sa kamapa. Ayan ang mga masisipag po nating hardinero at farmers dito sa SBD Farm. Welcome po sa SBD Farm. Alam nyo, simula pa lang, no, ng first day namin dito, ang mga empleyado rito, mga manggagawa ay talagang napakagagalang. May respeto sila, masarap silang tumanggap, no? Mainam silang tumanggap ng mga panauhin sa lugar na ito. So, kudos sa inyo pong lahat. Salamat, brother. Thank you very much. Kuya Edwin. Yan. Okay. So, approaching guys, doon tayo sa kanilang mga tanim. So, approaching dito po tayo sa, ayan, kung saan, meron din po silang bumili dito, no? Bumili kayo dito ng kung ano-anong mga fruit-bearing trees. Yan, fine trees. At ito po mga kalamansi, ayan, no? Bayabas. Yang langka. Ito po, star apple o kaimito. Yan, no? Ito po, mga suwa. At iba pa. Yan. Santol. Ay, nagdaram yan. Ayan. Yan po. May iba't ibang punong kahoy. Yan ay kamyas. Ito, santol. May bayabas. Mangga. Kinchay. Marami pong kinchay doon. So, nakita po natin, meron din sila, no? Ang mga produkto po nila ay kanilang ipinatatangkilik sa iba pang mga turista, no? Tulad po nito, si ate nandito. Oh, magandang araw. Sabi ko sa inyo ang galing-galing nilang tumanggap ng mga bisita. Anong pangalan nila, ate? Ako po si Jack. Jack. Si ate Jack ay? Cashier po dito. Wow, cashier. Alam niyo po, ayan mo. Kwento mo naman kahit pahapyaw lang, ate. Kung ano nangyayari dito, saan galing itong mga So, produktong... yun po yung mga tanim po namin. Yun po yung tinitinda po namin dito. Karamihan po sa mga tanim namin. Wow, ang galing. So, lika, tingnan natin, dito, ang mga manggang yan, naku, mukhang matamis. Avocado, yan, papaya, saging, guyabano, tawag dito, yan. Singkamas, etong repolyo, may cabbage, ano ba ang tawag dito, te? Spinach. Spinach, kaluna yan sa Ilocano, dun sa amin eto, meron din silang mga... Main lettuce. May peche, lettuce. Yan. Tapos, kamatis. Ay, ang cute, oh. Cherry po. Cherry. Ay, parang kamatis, cherry. Wow. Beans. To. Pipino. Upo. Patola. Kamatis. Ampalaya. At kung ano-ano pa. Lahat na po ata, pag kinanta natin ang bahay kubo, ay narito na mga gulay, iba't ibang uri. So, ayan. Oh, may kalabasa rin. Ayan. Thank you, sister. God bless. Yan, nakto ngayon natin. So, approaching guys, dito naman tayo
sa kanilang taniman o farmland. Naku, nakakatuwa. Sa St. Raphael Organic Farming. So, lahat po dito, no, ay may sistema ng pagtatanim organiko. So, safe na safe, ligtas sa mga spray ng kung ano-anong mga insecticide, no? Ayan, ito po ay cabbage o repolyo. Wow, ang ganda. Wow, ang lulusog po ng mga kanilang mga tanim. Ayan, no? Tapos dito po, meron din tayong lettuce. Yan. Nakita natin palibot niyan ay mga ito, oh. Wow. Mga kalamansi, ang lalaki. Ang lalago. Ito po ang mga lettuce nila. Yan. Gandun po yan. So yung mga papatubo pa lang na lettuce, pechay. So, yan, ito po pechay. So nabubungkal na po nila pagkatapos ng harvest, no? Pag-aani. So marami po doon ng mga seedlings at iba-iba pang mga tanim na gulay. So dito po sa portion na ito, approaching, makikita natin yung kanilang farmlands, so taniman ng lettuce at iba pang mga gulay. So wow, ang galing. Perfect. So pwede bang interviewin? Anong ginagawa ni brother ngayon? Nag-ano po, downspout para sa pagulan, may pandilig. Wow, ang galing ha. Maparaan ha. Sige, okay. Thank you ha. Mahirap bang gumawa dito sa farm? Hindi po kami, Nag-enjoy mo? na-enjoy naman. Bakit? May sahod po eh. Ay, bukod sa may sahod, dahil nai-enjoy mo may sahod, kundi ano, may iba pa bang dahilan? Wala na po eh. Ay, sige, ayan, nai-enjoy niya. Siyempre, ito po yung mga empleyado natin dito ay may pangkabuhayan, ano na rin, no? Purpose. So, siyempre, magtatrabaho ka. May sweldo nga naman. So, nakita natin ang gaganda ng pananiman nila. Oh. Wow! Perfect. A perfect place to live in, sabi nga. So, doon po, marami pa doon, no? Ng mga pananim nila. So, doon tayo. Wow. Malalayo lang po, kaya medyo inihingal ang mapa ng tahanan. Ang inyong kamapa. So, tignan natin. May iba't ibang klase din ng ibon na lumadaki dito, iba't ibang kulay, no? Sapagkat ito po ay virgin forest noon, ay virgin forest, virgin place, no? Ibig sabihin, malayo sa polusyon, malayo sa hagupit o daluyong ng polusyon. Ay. Ayan, kita natin. May paraan sila, no? Meron dun mamaya fish pond. May daan dito, Brad. Ay, dito na ako. Ayan, approaching. Dito tayo sa isa sa mga establishmento. No? Kamusta? Okay lang po, sir. Okay, empleyado ka dito na anak. Yes naman. Na-enjoy mo ba? Bakit? Siyempre masaya. Masaya. Pangkabuhayan na rin, no? Sir. Sir. O yan, dito po sila sa SBD Cafe, no? May mga establishmento po dito na pwedeng maaari kayong mag-almusal, mag-lunch, at mag-dinner or supper. Ayan. Medyo inihingal na ang mapa ng tahanan sapagkat ay, napakalawak po. Ito po ay, ang lugar na ito ay may higit 10 hektarya. So yan. Napakaganda po ng place na ito. Perfect. Wow. So nakita po natin, may mga turista pa doon na talagang nag-i-enjoy sa kanilang family bonding. Sabi nga natin, ang
mga Pilipino ay may family oriented, no? Isa sa mga kalakasan ng pamilyang Pilipino ay family oriented. Ayan. Wow. So, tara. Doon tayo sa Eco Spirituality Center. Yan. Wow, luwag. So, ayan po. Hanggang doon yan. Nakakatuwa po, no? Na-interview natin kanina si Father Samuel na talagang napifeel mo, no? Ayan po, ang ibig sabihin sa Latin ng SBD. Societas Brevi Divini, or Society of the Divine Word in English, no? Sabi nga natin, it is a religious missionary congregation founded in 1875 by St. Arnold Johnson, no? Yan. Okay. Naku, nag-retreat po kasi kami, no? Marahil magsisimula na ang ating session. So nakita natin, meron din po tayong mga senior citizen na sa panahon ng Lenten season ay nagdarasal sila. Yan po. Wow. So nandun na po yung ating mga kasama na naka-uniform din po rito mula sa Divine Word College of Benguet, Abra. So ayan. Approaching guys, dito tayo sa mga plants. Ang galing. Yan, oh. So iba't iba po ang uri ng halamang namumulaklak dito sa lugar na ito. Pansinin niyo po, ayan. Wow, napakalawak po. Yan. So, approaching guys, narito na tayo sa tinatawag na Eco Spirituality Center. At dun po marami mga kubol, cottage. So, tignan natin. Ang tawag po sa farm na ito, guys, ay Laudato Si. Yan po, Laudato Si. Ibig sabihin, Lord of all creation. Blessed are you, Lord of all creation. No? Eco Spirituality Center as an oblation of gratitude to the Creator of life and love for Teodoro R. Tagle Jr. No? Okay, so in memory. Ayan. Tara, punta tayo doon sa taas. Medyo mataas po siya. Dito sa side na to, marami rin pong fine trees. Ayan yung mga kasamahan natin sa Divine Word College of Benguet. Dadako na po doon sa aming session. Second day na po namin yan, no? Ikalawang araw na sa... Ayan. Wow. Ito po, ang opisina ng Eco Spirituality Center. Yan. So, dako po tayo dun. Ayan. Marami rin tayong bisita dito. Mula sa iba't ibang lugar. Hi ma'am, enjoy po ba? Ayan, hi naman sa Kamapa. Coffee shop ninyo? Marami po dito. Kahit sa iba ba? Ayan, nag-enjoy ko ba ma'am? From what place? Taga dito lang po. Taga rito rin sa Batangas. Kasi kami sa Abra. Oo. Kaya ma'am, enjoy your Lenten. Okay. Wow. Hello ma'am. Hello po. Kapanayamin natin si ma'am pa, kahit na segundo lang. Ma'am, kapon na-orient mo kami, nakausap ko na rin ang ating Executive Director, si Father Sam. Father Sam. So, ma'am, ano masasabi nyo na sa lugar na ito?
Okay po. Unang-una, we are blessed because naging party kami ng mission ng SPD Laudato Si Farm. So, ako po ay tubong Tagaytay talaga and for so many years nakita ko kung paano siya na-develop po. Kaya we are really blessed kasi in just 4 years po, 4 na taon pa lang kami, nakita namin kung paano po na-develop, paano po na-grow, at paano namin i-share ang mission ng Laudato Si. Wow. That is the most. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, sa kanya ko natutunan kay Madam, yung 4 na taon umunlad, nilinang ang lugar na ito na higit 6 na ektarya. Yan, para lang po, no, mayroon tayong lugar para sumamba, magsumamo ka sa Panginoon, lalo na tuwing ganitong mga Kwaresma. Salamat po, ma'am. God bless you. God bless po. Ayan. Dito po tayo. So nakita natin, isa yun sa mga empleyado, no, worker ng Laudato Si. Sacred Heart Adoration Chapel. So may chapel po dyan ng Sacred Heart. Ayan po. So, dun po yung session natin. No? Meron ditong ginawang falls, no? Napakaganda. Wow. At palibot po niyan ay punong-puno ng, tignan nyo po, mula doon, yan, may mga fine trees, ang ganda-ganda. Nandito po tayo ngayon sa itaas. Kita nyo, buong yan, no? Mahigit baka 15 hektarya lahat ito kasi itong farm lang, SBD farm ay 6 point something hectares. So, ang galing. Wow. Ito, kapanamin natin sa mga ano. Brother, anong ginagawa natin ngayon? Araw-araw mo bang ginagawa yan? Ay, wow. Dito ka na talaga, no? So, God bless you, no? Dito na, ayan ba yung ating chapel? Pwede bang umano? Pakita ko lang. Ayan. Bakit mo ginagawa yan? Utos po sa akin po. Ayaw. Tama nga naman. So ito po, may chapel uli dito. Yung kaninang pinuntahan nating chapel ay napakaganda, no? Dito rin. Ayan. Yan o. So wow. Ito po yung chapel dito sa itaas ng bundok. Yan. Ganda po. Okay. Ay. So, yan. Ngayon po, ang inyong kamapa ay dadalo muna ng session para sa aming retreat. So, wow. Nakakapagod pero sulit. Yan. Meron pa po tayong pupuntahan dito. Yan. Galing, oh. Pati hagdanan nila, oh. Yan, pababa po yan. Nandun may mga fish pond po doon, catfish or dalag. Fish pond din po ng tilapia. Lahat po dito organic. Ayan po. Yan. So, nakita natin yun yung 10 Commandments. Yun o. Okay. Wow. Ayan, nagsisimula na sila guys ng aming session. Medyo huli na po ang kamapa. So, wow. Marami po ditong mga kubol na magaganda. So, narito na po tayo sa ibaba. Dadalo muna po ng session, no? Ang inyong kamapa. So, ayun po yung ating mga kasamahan. Nagsisimula na po ang ating master, no? Retreat master sa isang topiko or paksa. So, galing po tayo dito kanina. Iko-close ko na po. Ayan. So, ayun po, nag-session na. So, muli ito, I hope na nag-enjoy nyo po ang
ating pamamasyal dito po sa SBD Farm. So marami pa po dito, may chapel pa, may mga seminary pa. So balik nakapokus po tayo dito sa SBD Farm. So muli, ito po ang mapa ng tahanan. Mama na Papa pa nagsasabing God bless you po. Sana po ay magtika tayo sa araw ng, o sa mga panahong ito ng Kwaresma. So God bless you po and God. See you on my next vlog.